Isang mapagpala at pambihirang araw sa ating lahat. Ngayon ay nasa ikatlong linggo tayo ng ating asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino. Samahan ninyo ako muli para sa mga bagong aralin na tiyak na magbibigay ng dagdag kaalaman sa inyong lahat. Siguraduhing hawak na ang inyong learning packet, panulat at sagutang papel. Para naman malaman ko kung ang lahat ay nakangiti na habang nanonood, isang wow react naman dyan, grade 11. Ayan, maraming salamat. At bago tayo magpatuloy, alamin muna natin ang mga kasanayang dapat ninyong matamo ngayong araw na ito. Ang una, nagagamit ang kaalaman sa modernong teknolohiya, Facebook, Google at iba pa, sa pag-unawa sa mga konseptong pangwika. At ang ikalawa, nabibigyang kahulugan ang mga komunikatibong gamit ng wika sa lipunan. Bago tayo tumungo sa ating talakayan, tunghayan muna natin ang isang maikling video na aking inihanda na magbubukas ng inyong kaisipan para sa ating aralin ngayong araw na ito. Uy, hindi ako pala. Bago mo? Ayoko, wala akong gana. Bakit? 5 na lang po. Ay, naku, 5 na lang. Pasado na. Ganun talaga, pag ka nagde-review. Nag-review ako, B. Ikaw ba? Ilan ba score mo? Score ka? Isa. Puta mo? Isa na lang. Para ma-perfect. Iba! Halimaw ka talaga, be. Hindi naman. Halimaw ako sa kantin, daradali. Halimaw. Mula sa video, anong salita ang ginamit ni Rai nang malaman niya ang naging marka ni Sel? I-comment nga sa ibaba. Tumpa ang salitang halimaw. Ang salitang halimaw ay posibleng mabigyan ng ibang kahulugan. Maaaring sa ibang makaririnig, negatibong implikasyon ng paglalarawan. Ngunit, para kay Rai, anong ibig sabihin ng halimaw para sa kanya? I-comment nga sa ibaba. Tumpa, mahusay. Si Rai ay humahanga kay Sel. Ganito nagiging makapangyarihan ang wika. Nakasalalay sa mabisa at epektibong paggamit nito ang pagbibigay kahulugan at pag-unawa sa lahat ng elemento o sangkap na kasangkot sa komunikasyon. Ano naman kaya ang mga elemento o sangkap ang sangkot sa komunikasyon? Bago natin sagutin ang katanungan, himayin muna natin kung ano ang marapat na gamit ng wika. Komunikatibo ang dapat na gamit ng wika. Ang ibig sabihin lamang nito, ang wika ay mahalagang ginagamit para sa pagkakaunawaan. Ayon nga kina Dayag at Del Rosario, tulad ng ating paghinga at paglakad, kadalasan ay hindi natin napapansin ang kahalagahan ng wika sa ating buhay dahil sa palagi na natin itong ginagamit. Ngunit ang totoo, hindi natin matatawaran ang kahalagahan nito lalo na sa pakikipagkapwa at pakikipag-ugnayan sa lipunang ating ginagalawan. Kung gayon, tingnan natin ang gampanin ng wika sa komunikasyon na may pagsasaalang-alang sa ibang sangkap o elemento nito. Ayon kina Taylab, Petras at Jeronimo, 2016, nauunawaan ng gamit o tungkulin ng wika batay sa katangiang ginagampanan nito na nakabatay sa tiyak na konteksto. Isa sa mga gamiting pananaw ay batay kay Roman Jacobson, isang linguista o taong profesional na nag-aaral ng wika. Isa siya sa mga pinakamagaling na dalubwika, linguista, ng ika-20 siglo. Bantog ang kanyang ambag na functions of language o gamit ng wika na siyang ating tatalakayin ngayong araw na ito. Binubuo ng konteksto o addresser,
sender o nagpadala, addressee, receiver o tumanggap, contact, code at mensahe. Ang isang komunikasyon na may mga tiyak na gamit ng wika, partikular ang sumusunod: referential, emotive, conative, phatic, metalinguistic, at poetic. Sa paglalarawan ni Tribus, Ismael, Balalaw at Mirza ng komunikatibong gamit ng wika at mga elemento nito, nauunawaan nating ang daloy ng komunikasyon ay nakabatay sa mga sangkap nito. Ang una ay ang tagapagdala o pinanggalingan. Ito ang pinanggalingan ng mensahe, maaaring tao, institusyon o kaya naman isang organisasyon. Mayroon din tayong medium o channel na ginagamit upang maipadala ang mensahe. Maaaring sa pamamagitan ng makabagong instrumento, salita, galaw o kilos at ekspresyon ng mukha. Ang sunod ay ang puna na nahahati sa dalawang sistema. Ito ang katugunan o ang kasagutan. Sunod ay ang tagatanggap. Ito ay ang taong pinadalhan ng mensahe at ang huli ay ang ingay. Ito naman ang sagabal sa pagpapadala ng mensahe. Ang mahahalagang elemento na makikita sa figura ang magiging paraan upang maunawaan ang gamit ng wika sa isang partikular na komunikasyon. Sa ganitong paraan, mailalagom ang komunikatibong gamit ng wika na batay kay Jacobson at iisa-isahin natin ito ayon sa kanilang mga katangian. Ang mga halimbawang aking ilalahad ay makikita sa internet, social media at sa ating paligid. Tingnan natin paano ba ginagamit ang wika ayon sa 6 na pananaw ni Roman Jacobson. Una, referential ang gamit ng wika. Mapapansin ang mga pahayag ay nakatuon sa pagbibigay impormasyon o katangian. May mga pagkakataong ang mga impormasyon ay galing sa aklat o iba pang sanggunian na pinagmulan ng kaalaman. Halimbawa, nasa ilalim ng signal number 1 ang 12 lugar sa bansa dahil sa bagyong Ophel. Ayon ito sa Pag-asa, makikita sa post ng GMA News ang impormasyon tungkol sa isang bagyo. At saan nila nakuha ang impormasyon? Tumpak sa Pag-asa, ang ahensyang nagmo-monitor sa magiging lagay ng panahon sa buong bansa. Ang ikalawa namang gamit ng wika ay emotive. Ang mga pahayag naman dito ay nakatuon sa paglalahad ng damdamin at iba pang katulad na ekspresyon. Suriin natin ang isang halimbawa. Iba ang saya kapag ikaw ang kasama. Inilahad ang damdamin ng nag-post nito na kakaiba ang saya kung kapiling maaaring ang kanyang espesyal na kaibigan, kapareha o kapamilya. At dito naman sa isang post, makikita sa huling talata ang pahayag na masaya nilang ibinahagi ang kanilang talento at ito naman ay nagdulot ng inspirasyon para sa kanilang mga mahal sa buhay, sa ating mga magigiting na frontliners. Ang damdamin ay inilahad ng mga batang nakiisa sa coloring activity bilang pagpupugay sa ating mga frontliners. Ang ikatlong pananaw sa gamit ng wika ni Roman Jacobson ay ang conative. Sinasabing conative ang gamit ng wika kung ang mga pahayag ay nakatuon sa panghihikayat o may layuning maka-impluwensya sa pamamagitan ng pag-uutos at pakiusap. Makikita sa halimbawa ang babala. Kung gayon, may tuturing na conative ang mga babala dahil sa himig nitong nag-uutos o nakikiusap ng mga dapat at di dapat nating gawin. Makikita naman sa isang post ng Facebook group page. Na-miss niyo ba ang Brigada Pagbasa noong nakaraang taon? Halina't makisaya sa muling pagbubukas ng ating Brigada Pagbasa 2021. Mamayang ikalawa ng hapon via FB Live. Abangan ang kapanapanabik ng mga kwentong inihanda namin para sa inyo. Tara na, makibrigada pagbasa na. Mapapansin na nanghihikayat sila
sa sinumang makabasa nito na makibrigada pagbasa at manood sa virtual kick-off ng programa. Para sa ika-4 na gamit ng wika, patik naman ang pahayag na nakatuon sa pagsisimula, pakikipag-ugnayan, pagpapatatag, hanggang sa pagpapatuloy ng komunikasyon. Pansinin natin ang isang halimbawa. Mapapansing binigyan ng iba't ibang pagpapakahulugan ang salitang kumusta. So basahin natin ang post na ito. Kahit saang anggulo tingnan, ang salitang kumusta ay isang sa makapangyarihang salita na nakapagpapatatag ng ating ugnayan sa ating kapwa, lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Para naman sa ika-5 gamit ng wika, ayon kay Roman Jacobson, may mga pahayag na kinakailangan ng matamang pagsusuri at ang tawag niya dito ay metalingual. Ito ay mga pahayag na lumilinaw ng mga suliranin o ideya. Pansinin natin ang isang halimbawa ng editorial mula sa Filipino Star ngayon. Sige, pakibasa muna. Sa huling 3 talata, mababasa ang tungkol sa paghahangad ng marami sa pagbabakuna at benepisyo nito. Kakulangan sa supply ng bakuna at pag-iingat ng mga ito, lalo na't balak ng bakunahan ang mga nasa edad 12 hanggang 17. At para sa huling pananaw, ayon kay Roman Jacobson, ito ay poetic. So ginagamit natin o mayroon tayong mga pahayag na kung saan nakatuon sa masining na paggamit ng salita. Kadalasan ay gumagamit ng mga tayutay sa paglalarawan o pagkukwento na mababasa natin sa mga tula. Suriin natin ang halimbawa. Ayan. Ikaw ang musikang naglalaro sa aking isipan. Paglalarawang may aalay lamang natin sa ating mga mahal sa buhay, kapareha, o kapamilya. Sige nga, magkomento nga kayo ng ilang mga hugot at pick-up lines na gumagamit ng mga masisining na pahayag. Halimbawa, ikaw ang matamis na palagi at paulit-ulit kong pinipili. Ngayon, naisa-isa na natin ang mga gamit ng wika ayon kay Roman Jacobson. Magsuri naman tayo ng usapan at tukuyin natin kung anong gamit ng wika ang bawat pahayag. Basahin natin. Ang saya ko, emotive, inilahad ng nagsasalita ang kanyang damdamin. Natanggap ang papel ko. Referential, nagbigay siya ng impormasyon na natanggap ang kanyang papel. Wow! Emotive, nakapagbulala siya ng gayong salita dahil sa sobrang saya. Congrats! Pati, nakikisimpatya sa tagumpay ng kausap, pagpapatatag ng relasyon. Sabi nga, the pen is mightier than the sword. Poetic, dahil inihambing ang panulat sa espada sa masining na pamamaraan. Anong ibig mong sabihin? Metalingual, nang hihingi ng paglilinaw sa kausap. Kasabayhan iyon, nangangahulugan lang na naging mabisa ang paggamit ko ng salita. Metalingual, dahil nagbigay ng paliwanag at ideya ang nagsalita. Iyon pala, pati, pagpapatuloy ng usapan. Pwede kong mabasa? Conated, dahil nakiusap ang pahayag. Sure! Ito ang link. Referential, pagbibigay ng impormasyon. Salamat! Patik, pagpapatatag ng ugnayan. Makikitang may tiyak na gamit ng wika na nagbibigay kabuluhan sa mga pahayag. Mas madali kung gayon na maunawaan kung paano nagagamit ang wika sa isang partikular na sitwasyon. Naway naging malinaw na ang mga katangian ng gamit ng wika ayon kay Roman Jacobson. Muli, balikan nga natin ang mga gamit ng wika ayon kay Roman Jacobson. Tandaan natin ito sa abbreviation na REC
PMP, referential, emotive, conative, patic, metalingual, at poetic. Mukhang handa na sa pagsasanay Subukan nga natin. Para sa ating pagsasanay, mula sa mga halimbawang pahayag galing sa Facebook post o video clip, tukuyin at ikomento sa ibaba kung ano ang gamit ng wika. Kung ito ba ay referential, emotive, conative, patic, metalingual o poetic. Unang pahayag. Aklatang Bayan Online, inililimbag ng Aklatang Bayan Online ang mga PDF na bersyon ng mga aklat, pananaliksik, pag-aaral at malikhaing produksyon para sa libreng pag-download at pamamahagi. SWFUP Diliman. Paano ginamit ang wika? At ang tamang sagot, tumpak, referential, dahil nagbigay ito ng impormasyon tungkol sa isang aklatang bayan online ng UP Diliman. Sa ikalawang pahayag, panoorin natin ang short video na ito. Hindi natin kailangan ng ibang tao para magpasaya sa atin. Ay, totoo. Nakakalungkot kasi may mga taong naging parte ng buhay mo na kailangan ng mawala. Ang tamang sagot, emotive. Dahil makikita na nagpahayag ito ng damdamin. Para sa ikatlong larawan, post mula kay Sachi Viernes, magsimula ka na. Paano ginamit ang wika rito? Ang tamang sagot ay conative. Dahil ang pahayag ay nag-uutos na magsimula na. Para sa susunod na larawan, ito ay post mula sa linya-linya. Nakatakip man ang bibig, iparirinig pa rin ang tinig. At ang tamang sagot ay poetic. At para sa ika-anim na pahayag, panoorin natin ang video clip. Ito bago mo sundin yung puso mo, sundin mo muna Bunso! yung... Bagugas ka muna ng plato! Opo, ma! Yun, sundin mo muna yung sigaw ng nanay mo. Ano, TikTok ako. At ang tamang sagot ay conative. Virtual class naman dyan, mga anak, para sa aktibong niyong pakikita sa ating gawain. At ngayong natapos na nating linawin ang 6 na gamit na wika ayon kay Roman Jacobson, ano nga ba ang kahalagahan ng tiyak at wastong paggamit ng wika? Mahalagang malaman natin ang tiyak na gamit ng wika para sa isang partikular na sitwasyon upang maiwasto at maiwasan ang di pagkakaunawaan at pagkakaintindihan. Kanina tinalakay natin ang mga pananaw ni Roman Jacobson at isa siya sa mga lingwista na nagtangkang ikategorya ang mga gamit ng wika sa ating lipunan. Kung kaya tandaan natin isang makapangyarihang bagay ang wika na kapag ginamit ng tama ay magiging tulay sa pagkakaisa at pagkakaunawaan. Tandaang mabuti ang 6 na gamit ng wika ayon kay Roman Jacobson, ang REC PMP, referential, emotive, conative, patic, metalingual, at poetic. At para sa ating pulot hugot of the day, isang gabay sa epektibong komunikasyon ang wastong gamit ng wika. Ito ang tulay sa pagkakaroon ng mabuting ugnayan at pakikipagkapwa. Naway marami kayong natutunan ngayong araw na ito. At bago tayo maghiwa-hiwalay, ay nais ko munang balikan natin ang mahalagang kasanayang pampagkatuto para sa araw na ito. Nakamit ba natin ang mga kasanayang ito? Siyempre naman yes. Ang una, nagagamit ang kaalaman sa modernong teknolohiya sa pag-unawa sa mga konseptong pangwika. At ang ikalawa, nabibigyang kahulugan ang mga komunikatibong gamit ng wika sa lipunan. At upang makamit ang mga kasanayang pampagkatuto ngayong araw na ito,
mangyaring sagutan ang tayahin at karagdagang gawain sa inyong learning packet. Muli, ito ang asignaturang komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Sa muli nating pagkikita, alamin natin ang iba pang gamit ng wika na tiyak na makatutulong sa ating epektibong komunikasyon, sa pagkakaroon ng maayos na ugnayan at sa mabuting pakikipagkapwa. Maraming salamat, Grade 11. Ako po si Ginang Rachel P. Libres. Hanggang sa muli, paalam!